you for your wonderful day. And this is your time, O Father God. Araw-oras mo to para sa amin at naniniwala po kami na may gagawin ka sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Bigyan mo kami ng tengang marunong makinig, pusong marunong tumanggap ng iyong mga salita, tenga, Panginoon, at mata na makakakita ng mga mabubuti at magagandang bagay na gusto mong gawin sa amin. Thank you, Father God, and you are welcome to minister sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Lord, at wala kaming ibang sasambitin, wala kaming ibang pasasalamatan, wala kaming ibang babanggitin, kundi ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Pagpalain mo maging ang buhay ng iyong mga lingkod na nasa Indonesia. Salamat sapagkat in every step na ginagawa nila, there is a miracle. In every step of faith na kanila, Panginoon, sinusunod nila in every step of faith na kanilang ginagawa at amin ding ginagawa, there is always a miracle. There is always life. Merong buhay. May pag-asa. Meron, Panginoon, nangyayari sa aming mga buhay kapag ang tao ay natututo, lalo higit sa lahat, natututong sumunod, natututo, Panginoon, na makita yung kalooban mo sa aming mga buhay. At naniniwala kami, marami kang gagawin. Ang daming gagawin ng Diyos. Andiyan ka, makinig ka, may ginagawa ang Diyos sa iyo. Mahina ka, pinalalakas ka ng Panginoon. Nawawalan ka na ng pag-asa, binubuhay ng Diyos ang pag-asa na yan sapagkat ang Diyos ay bukal ng pag-asa. Ibinubuhos niya ang kanyang kapuspusan sa bawat isa sa atin sapagkat wala tayong magagawa pag ang banal na Espiritu Santo ay hindi niya tayo sasamahan. For we cannot do nothing without the Holy Spirit. For we can do nothing without the help of God. Wala talaga po tayong magagawa. At ano ang pinakahigit na mahalaga sa ating mga buhay? Yung sasabihin natin na ano yung nagmo-move sa atin? Ano yung gustong-gusto natin? Maaring ikaw na nanonood dyan, ano yung paborito mo, ano yung gustong-gusto mo, na bago ka babangon sa umaga, gustong-gusto mong magkape, gustong-gusto mo na magtsaa, ano yung mga bagay na nagpapamulat sa iyong mata, dahil andun yung passion mo, ang passion mo ay magbasa, ang passion mo ay kumain. Ang passion kasi yan ang passion mo ay tumugtog, ang passion mo ay sumamba, ang passion mo ay magtrabaho, ang passion mo, kinahihiligan mo yan. Pero tingnan mo, kapatid, itong mga bagay na to, kung ano man yung kinahiligan mo, hindi ito yung mga bagay na magpapahinto sa iyo upang ikaw ay mabuhay. Amen. Bakit? Dahil our topic this afternoon is all about passion in serving God. Yung hilig mo, yung gustong-gusto mong makapaglingkod sa Panginoon, mahal na mahal mong makapaglingkod sa Diyos, ano yung driving force, ano yung motivating factor na meron ka upang sabihin mo sa buhay mo that you cannot live without serving the Lord. That you cannot live without God. How can you say that you cannot live without God? Sapagkat ano ang totoong kailangan natin? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi naman din talaga ang Diyos ang dahilan bakit tayo naglilingkod. Ano yung passion? Ano yung number 1 na kinahihiligan ng buhay mo? Ano yung number 1 na gustong-gusto mong ginagawa sa buhay mo? Ano yung number 1? Ano yung mga bagay na to na gustong-gusto mo na nangyayari sa iyong buhay? At ano yung something na sinasabi mo that, Lord, I cannot live without you. Something na sinasabi mo na, Lord, praise God, I cannot live without you. Hindi ko kayang maglingkod pag wala yung passion sa puso ko. Bakit? Pag wala na yung passion, edi nanlalamig na tayo, nanghihina na tayo. Kaya nga, ano yung maaari mong sambitin ngayon diyan sa iyo mismo na kahit wala na, Lord, wala na tong mga kapin na to, kahit wala na tong mga bagay na to, Lord, sapagkat
Hindi itong mga bagay na ito ang magbibigay buhay sa akin. Kundi sasabihin mo sa Lord na, Lord, I cannot live without you. Lord, wala man ang kape, I can live without the coffee. Natumbok ko rin. Amen. No? Lord, kahit walang tea, I can live without tea. Lord, kahit walang pagkain, I can live without food. Bakit? Dahil sabi nga ng Matthew chapter 6 na higit na pinakamahalaga ang buhay kaysa bagay. Kaya nga kapag ikaw ay passionate sa ginagawa mo, makikita mo talaga at alam mo na yung passion na yon na nilagay ng Panginoon sa iyo ay sasabihin mo at darating ka doon sa pinaka-peak ng buhay mo na, Lord, wala man ang lahat ng bagay na ito, hindi ako mabubuhay kung ikaw ay wala sa buhay ko. I cannot live without you, Lord. I can live without this thing. I can live without shelter. I can live without food. I can live without water, but I cannot live without you, Lord. Amen ba? I cannot live without you. At sino yung isang God is looking. God is looking. Ang Diyos ay naghahanap ng babae, ng lalaki na punong-puno ng passion, ang puso niya. God is looking a man and a woman with a passionate heart in serving Him. Naghahanap po ang Diyos. Available ka ba? Meron ka bang willing heart na sabihin talaga sa Panginoon that I cannot live, Father God, without you, that I cannot serve you, Lord, without passion, that I cannot, hindi ako mabubuhay talaga, Panginoon, kung hindi ako maglilingkod sa iyo. Kaya nga, yung lagi sinasabi ni Pastor Dong na kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka kailangang pilitin para maglingkod sa Kanya. Na sinasabi ni Pastor Dong na yung baga natin, hindi natin kailangang utusan yan para huminga. Kundi kusa siyang hihinga. Sapagkat pag hindi nahihinga yan, mamamatay tayo pare-pareho. Kaya nga sa ating buhay na to, we need oxygen. Amen ba? Kailangan natin ng hininga. At yung hininga natin, ang siyang, yung passion na yon, ang siyang lalong magiging motivating factor natin, yun yung magdadrive sa atin para lalong sasabihin natin na, Lord, dahil sa iyo, makapaglilingkod ako. Wala man ang lahat ng bagay. Wala man ako ng ganito, wala man ako ng ganito, wala man ako ng ganito. Lord, makapaglilingkod ako sa iyo dahil ito ang layunin mo sa aking buhay. And uulitin ko, God is looking a man, God is looking a woman with a passionate heart in serving Him. At ang mabuting balita, mga kapatid, ang unang-una naman talaga na napaka-passionate na bumaba dito sa lupang ito, sa mundong ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He's a passionate man na iwanan niya ang kanyang pagiging Diyos. Nagkatawang tao dahil sa labis na pagmamahal sa atin. At ang Panginoong Jesus, doon sa kanyang passion na yon, na siya ay humahanap ng katulad ng puso na meron siya at nakatagpo ang Panginoon ng isang katulad ni Pablo. Sa katauhan ni Pablo, nakita niya kung ano ang buhay ni Pablo, nakalaban siya na lumalaban sa kalooban ng Panginoon, lumalaban sa matuwid na daan ng Panginoon, lumalaban doon sa salita ng Panginoon, at kung sino yung lumalaban sa salita ng Diyos, yun yung nakatagpo ni Jesus. Wow, amen po ba? And look at the credential of Paul. Makikita natin sino si Pablo, matalinong tao, hindi siya basta-bastang tao, lahat ng kaalaman nasa kanya, hindi mo siya matitibag doon sa kanyang unang-unang passion na para pag magpursige siya, napatayin ang lahat ng mga naniniwala sa Panginoong Jesus. Andun yung passion niya para tapusin yung mga tao, at siya pa yung nag-testify, nag-witness nung kamatayan ni Esteban. Napaka-passionate niya para gawin yung alam niyang yun yung tama.
Pero nang dumating ang panahon at pagkakataon sa Book of Acts nang nakatagpo niya ang Panginoon, nung na-encounter ni Pablo ang Diyos, ay grabe yung passion na kung ano yung kanyang ginagawa before, ay yun hindi nawala, napalitan lang po. Iba lang yung pamamaraan, no? Pero hindi ganun kadali kung paano ang isang tao na isang mamamatay tao, isang tao na hindi mo makakakitaan ng pagmamahal sa Diyos, hindi mo makakitaan ng pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi mo siya, iba yung iba yung pananaw niya sa pagsunod. Iba yung pananaw niya doon sa passion, yung pagiging passionate niya, iba yung pananaw niya yon. Basta yun alam niya na tama para sa kanya. Iba yung pananaw niya patungkol sa pag-ibig. Iba yung pananaw niya patungkol doon sa kanyang tinanggap na aral, natutunan niya. Iba ang pananaw niya. Pero tignan mo kapatid, ano ang ginawa ng Diyos nang dumating ang Panginoong Hesukristo sa kanya, nang na-encounter niya ang Panginoon saan? Sa daan. Na-encounter niya ang Lord, ang lahat kay Pablo ay nagbago. Pero doon sa lahat ng mga tao sa paligid niya, hindi agad sila naniwala sa kanya. Pero yung encounter na naranasan ni Pablo ay yung encounter, yung supernatural miracle na na-encounter niya, na nakausap niya, kinausap siya mismo ng Panginoong Hesukristo at sinasabi ng Panginoon na, Pablo, bakit mo ako? Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Who is Saul? That time, persecutor. Persecutor siya ni Jesus. Persecutor siya ng church. Persecutor siya ng mga believers. Persecutor siya ng mga tagasunod ni Jesus. And look at this, kung gaano katalino, kung gaano katindi ang Diyos na siya ay nag-aanap ng mga katulad ni Pablo, ng mga katulad ng mga tao na ang kanilang mga buhay ay hindi angkop, hindi tama sa paningin ng Panginoon, dahil si Pablo, isa ito, at si Pablo ang natagpuan ng Panginoong Jesus doon sa panahon na si Pablo ay inuusig niya ang iglesia. Doon sa panahon na inuusig niya ang Diyos, sa panahon na inuusig niya ang mga mananampalataya. And Jesus found one in the life of Apostle Paul. He found one. And I know God found you and you belong to Him. And I know that may mga nanonood na nauunawaan at nakikita natin kung ano yung kalalagayan ngayon ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sinasalamin natin, ang buhay ni Pablo ay siya nating sasalaminin ngayon kung paano na ang buhay niya taliwas dati doon sa kalooban ng Panginoon, taliwas dati doon sa gusto ng Panginoon, pero nung na-encounter niya ang Lord, ang lahat ay nagbago kay Pablo, kay Saul na naging Pablo. Ano ang nangyari sa kanya? Yung taliwas na kaisipan niya ay binago ng Panginoon. At kung paano, isa lang yung nakita ko sa credential ni Paul, na kung paano siya persecutor ng Panginoong Hesukristo, kung paano yung marubdob na puso niya na para tugisin ang mga taong ito, tugisin niya yung mga lingkod ng Diyos, tugisin niya yung mga disipulo ng Panginoon, tugisin niya itong mga tao na to, at ang kanya, grabe yung passion niya, yung passionate na meron kay Pablo na ipagpilitan na ang meron sa kanya, yun ang katotohanan. Grabe yung passion ni Paul na para sabihin na ito ang katotohanan, ito ang katotohanan, ito ang katotohanan. At doon nabulag yung kanyang kaisipan patungkol doon. Pero tignan mo, nang na-encounter niya ang Diyos, binulag naman siya ng Panginoon. Para patunayan kay Pablo
na walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Hesukristo. Para patunayan kay Pablo na yung lahat ng kanyang mga natutunan ay maaaring baguhin. Yung pagpupursige na yon ay mas lalong nag-udyok lalo sa buhay ni Pablo, na nang si Pablo ay nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kaisipan niya tungkol sa Panginoong Hesukristo, nagbago ang kanyang lakad, nagbago ang kanyang pananalita, nagbago yung kanyang kaisipan patungkol sa kung ano yung kanyang ipinagpipilitan, ay talagang makikita natin na ang buhay ni Pablo ay tunay na isang napakatinding patutuo ng kanyang karubduban ng kanyang paglilingkod. Wala pa po tayo sa kalingkingan ni Pablo. Yung passion ng puso niya sa paglilingkod, kung babasahin natin ang credentials ni Pablo, yung kanyang credentials, wala pa tayo sa kanyang kalingkingan. Pero sa kanya, inalis ng Lord, hinubad ng Diyos ang lahat ng meron sa kanya. Tinanggal ng Panginoon ang lahat ng meron sa kanya. Pero yung passion na to, hindi inalis ng Lord. Mas lalong naging marubdob, mas lalong nag-ignite, mas lalong nagpursige siya. Siyempre, mas lalong magpupursige si Pablo sapagkat tama na yung ginagawa niya nailagay na siya sa tamang direksyon Lalo siyang magpupursige doon sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Kaya nga, yung introduction ko kanina na kung tayo ay nagkakape, kahit walang kape sa mundo, mabubuhay tayo. Kahit walang tsaa sa mundo, mabubuhay tayo. Pero yun nga, ano ba ang higit na pinakamalaga? Yung salitang me, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At sa buhay ni Pablo, sa paglilingkod niya, mga kapatid, grabe yung sinasabi ng kanyang salita in 1 Corinthians chapter 9, 16, 23, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For necessity is laid upon me. Yet, who is me if I do not preach the gospel? And sabi niya, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. Ano yung nawala sa kanya? Yung salitang boastful, yung pagmamalaki niya, sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Ano yung iniatang? Walang iba kundi ang paglilingkod niya sa Panginoon. Yung maging siya, yung maging representative ng Lord, maging ambassador ng Panginoon to exhibit the Word of God na ito ang katotohanan. Ito yun. Ito lang ang maaari kong ipagmalaki. Hindi ang aking credential. Hindi kung anong reputasyon ko. Hindi kung saan ako ibinibilang. Kung ano ang aking posisyon. Ang aking ipinahayag sa inyo ay ang aking pangangaral ng magandang balita at ito ang maaari ko lang maipagmalaki. Di ba? Praise God. Napaka-passionate ng puso niya para sabihin niya itong salitang ito sa ating lahat. At anong sabi niya? Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Kung nun masyado siyang passionate para sumunod doon sa mali na kanyang sinusunod. Pero nung dumating ang mabuting balita sa kanya, itong mabuting balita na to ay grabe yung kanyang pangangaral. Saan man siya pumupunta, ano man ang nangyayari sa kanya, sinasabi niya na sumpain daw siya kung hindi niya ipangangaral ang magandang balita. Naging iba na. Dati siya yung nagsusumpa. Dati siya yung pumapatay sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. Pero ngayon, sabi niya, ako na mismo, sumpain ako kung ako ay hindi ko ipangangaral ang magandang balita. May passion doon, napaka-passionate ni Paul para sambitin niya ito. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Praise God. Kung ginagawa daw niya ito ng kusang loob, sabi niya, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos
Praise God. Nang na-encounter niya ang Panginoon, hallelujah, ano yung ibinigay ng Lord, yung layunin, yung purpose ay binago ng Panginoon. Ano na ang layunin, ang purpose na nilagay niya sa buhay ni Paul, ang maipahayag ang mabuting balita, na maisulat niya ang Pauline epistle, halos the whole, ang halos kabuuan ng New Testament ay walang ibang sumulat kundi si Pablo. Kaya sabi niya, bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kaya napaka-passionate niya para gampanan, para tuparin, para sa kanyang paglilingkod. Hindi, kapatid, matatawaran, hindi kayang bayaran yung paglilingkod na meron kay Paul, kay Pablo, sapagkat hayagang sinasabi niya na tutuparin niya yung tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang kabayaran na sinasabi niya ay ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. Wow, katindi naman talaga ni Pablo, no? Salaminin natin ang buhay ni Pablo, kung paano siya mangaral. At ngayon, grabe, buhay na buhay yung pangangaral ni Pablo. Ano ang dapat nating salaminin? Yung kanyang paglilingkod. Anong dapat nating salaminin? Yung passion, yung marubdob niyang paglilingkod, yung marubdob niyang pagsunod sa Panginoon, yung marubdob na grabe na buhay niya sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Inaalis niya yung kanyang personal na agenda. Wala siyang personal na agenda dito, nawala na siya doon. Natanggal na yung personal agenda niya sapagkat napakaliwanag ng kanyang sinasabi na siya ay nangangaral, ipinangangaral niya ang mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesukristo, hindi paggamit ng karapatan na nauukol sa kanya bilang tagapangaral. Sabi niya, malaya ako at di alipin nino man. Ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Oh, grabing soul winner siya, no? Napaka-rubdob ng puso niya upang ang tao maibalik sa Diyos. Yung mga taong dating takot na takot sa kanya, yun ngayon, yun yung kanyang inaaralan, yun yung kanyang pinagtsatsagaan, yun yung kanyang pinupuntahan at marubdob yung kanyang puso na ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao na ito at siya ay nagpapailalim, alim-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan. Praise God. At ano sinasabi niya? Sa piling naman ng mga hintil, hindi na sa saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Asan na siya ngayon? Siya ngayon ay nag-submit. Subject to, nagpailalim siya ng lubusan, saan? Sa Lordship ni Jesus Christ. Nagpailalim siya ng lubusan sa dakilang tagapagligtas niya. Nagpailalim siya sa Diyos na ina-encounter niya. Nagpailalim siya sa kalooban ng Panginoon at hindi na kalooban niya ang nasusunod, bagkos ang kalooban na ng Diyos para sa kanya. At anong sinasabi ni Pablo? Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. At sa piling ng mga mahihina, tingnan mo, kapatid, dati, sino si Pablo? Siguro pati mga mahihina, wala siyang pakialam kung sino yung kung sino yung sa kanyang sasagasaan niya, no? Ganon siya kalupit, ganon ka-brutal ang buhay niya dati, ganon napaka-terror niya dati. Pero ngayon, natuto siyang magpakumbaba dahil sa mabuting balita.
Natuto siya na magpasakop nagpailalim sa kautusan ni Kristo. At dahil siya ay nagpailalim sa kautusan ni Kristo, sabi niya, sa piling ng mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. No? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Grabe ang puso ni Pablo. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ano ang magandang balita para kay Pablo? Pagpapala. Ano ang magandang balita kay Pablo? Kaya ba't ganun na lang ang tindi ng kaniyang marubdob na puso para maglingkod at makahikayat ng kahit ilan, sabi niya, makabahagi ako ng dito sa mabuti, sa magandang balita na ito upang kahit paano ay makapagligtas man ako ng ilan man lamang. Grabe ang puso. Puso ng kung saan ay makikita natin kung ano ang isang buhay ng dati na wala ang Diyos sa kanyang buhay, pero nang nagkaroon siya ng Panginoon sa buhay niya, praise God, inilagay niya ang sarili niya saan? Sa nagpailalim siya. Saan? Sa kautusan ni Kristo. Nagpailalim siya. At dahil nagpailalim siya, ano ang sinasabi ng kanyang salita doon sa sinasabi ng Philippians chapter 1:21. Sabi ni Pablo, "For to me live is Christ, and to die is gain." To live. Mabuhay siya para kay Kristo. Amen po ba? At para sa kanya, ang kamatayan ay isang gain, isang profit. Ano yung profit na tinatawag? Walang ibang kundi sa kanyang buhay pakinabang. Ano ang pakinabang niya noon? Tumugis at tumuligsa ng mga tao, tuligsain ng Panginoon. Pero nang dumating si Kristo sa kanya, sabi niya, yung passion na nilagay ng Panginoon, nakita natin yung credentials, lahat ng yan, yung mga sinasabi ni Pablo, sinasabi niya, "For me to live is Christ." Sa buhay ko, kung ako man ay nabubuhay ngayon, nabubuhay ako dahil kay Kristo, and to die is gain. At mamatay man ako, alam ko na ang kamatayang ito ay pakinabang sa akin. Grabe kaya, nakaka-bless, nakaka-encourage, nakakahikayat lalo na meron tayong sinasalamin na ang buhay ng isang apostol, Pablo, na yung kanyang naranasan sa kanyang paglilingkod ay ni kalingkingan na hindi man natin naranasan, at doon sa kanyang marubdob na paglilingkod sa Panginoon ay tahasan niyang sinasabi at ipinagmamalaki niya na wala siyang ibang pinagmamalaki kundi ang Panginoong Hesukristo, ang magandang balita ni Kristo, ang mabuting balita na sinasabi ni Pablo sa mamatay at mabuhay kay Kristo ako. Di ba? Napaka-passionate ng puso niya. Na hindi siya kayang tibagin, na para siyang isang pader na kahit na andun siya sa pagsubok, hindi siya kayang tibagin ng pagsubok. Andun man siya sa panahon na sinusubok siya, sinusubok ang buhay niya, maging ang kamatayan, sinasabi niya na mabuhay ako at mamatay ako, kay Kristo ako. And why? Because Saint Paul, si Apostol Pablo, alam niya ang kanyang purpose sa Panginoon. Kaya gano'n na lang ang passion ng puso niya, na kung paano na ang buhay niya na kaya niyang ipagmalaki. Wala siyang ibang ipinagmamalaki sa kanyang paglilingkod kundi ang Diyos lang. Wala siyang ibang ipinagmamalaki sa kanyang buhay. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi yung dating Diyos na kinakaaway niya, dating Diyos na tinutuligsa niya, pinepersecute niya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, araw at gabi, ang buhay ni Pablo, wala na siyang ibang binabanggit kundi ang Diyos. Kaya sabi niya, mamatay man ako, pakinabang ko pa rin. Saan ka nakita, no? Kung sa
intellectual mind, yung pananaw na to na hindi natin lubos na mauunawaan, parang sasabihin natin talaga nasisiraan na ng ulo si Pablo. Pero sabi nga ni Pablo ay siya ay kunwari no na para sa atin ay para siyang sira ang ulo. Bakit? Kahit na ano pa ang iparatang sa kanya, tinatanggap niya. Bakit? Dahil siya ay nagpasakop saan? Sa Panginoong Hesukristo. Anong sumasakop sa kanya dati? Mali. Pero nung sinakop siya ng Panginoon, grabe naman talaga. Kaya sabi niya, kahit paratangan pa ako na nasisiraan ako ng ulo, paratangan man ako ng mga pangit na mga bagay, paratangan man ako, no? Pagbintangan man ako, ano man ang sabihin sa akin ng mga tao sa paligid ko, wala akong dapat katakutan sapagkat alam ko kung ano ang kalagayan ko sa buhay na meron ako kay Kristo. Ano sinasabi niya? For me to live is Christ. Sa mamatay at mabuhay, kay Kristo ako. At dito, alam niya na ang buhay niya sold out kay Kristo. Alam niya na yung pagpapala ng buhay, yung Zoe life na tinatawag, yung life diyan is, yung buhay diyan is Zoe life. Yung life, yung to live is in Christ. Mabuhay kay Kristo. At alam ni Pablo na yung buhay na meron siya ay sa mamatay at mabuhay. Sa kanyang buhay, kay Kristo siya, at mamatay man siya, alam niyang ang buhay niya ay kay Kristo pa rin. Dahil sa binigay ng Panginoon sa kanya alam mo bang anong binigay ng Panginoon? Isang tao na ganon ang kalagayan, sa kanya ipinagkatiwala ang gospel. Sa kanya ipinagkatiwala, no? Kaya grabe yan, no? Kamangha-mangha talaga kung paano ang Panginoon ay mamimili ng tao. Salamat talaga sa Diyos sapagkat kung si Pablo nga may ganitong background, mayroon siyang pangit na patotoo sa kanyang buhay, yung background niya na talagang masasabi mong katatakutan mo, marinig mo pa lang ang pangalan ni Pablo siguro doon sa panahon niya, marinig pa lang talaga ng tao ang pangalan ni Pablo, nagtatakbuhan na sila, nagsisipagtago na sila dahil alam nila kung sino si Pablo na nakakatakot para sa kanila. Pero tignan mo, nung si Pablo ay nabago ang buhay at sinasabi niyang ang buhay ko sa mamatay at mabuhay kay Kristo ako. Praise God! Ano na yung matinding patotoo? Itong tao na dating kinatatakutan, ito na ngayon yung nakaka-engganyo. Ito na yung nag-i-encourage. Ito na yung nagpapalakas sa tao. Ito na yung, wow, kakaiba. Kakaiba naman talaga kung paano trumabaho ang Panginoon. Kakaiba nga naman talaga, no? Praise God. Sa mundo, talagang binulag siya ng mundo para ang kanyang kaisipan ay gamitin ng mundo. Pero nang ang Diyos ay dumating sa kanya, nawala yung kabulagan ng kanyang intellectual, nawala yung kabulagan ng kanyang knowledge, ng kanyang wisdom, pero binulag ang kanyang mata. Praise God. Hallelujah. At sino pa rin ang Diyos na gumamit kay Paul? Kung ang Diyos hindi namili ng kanyang ginamit niya yung alam niyang kinatatakutan ng kanyang mga anak, pero si Paul pa rin ang itinayo ng Panginoon para yung mga taong natatakot sa magandang balita, yung mga tao na natatakot kay Pablo, mapalis yung takot na yon at makita na si Pablo ay kakaiba. At nakita ng lahat ng mga tao sa kanyang paligid, napaka-passionate ni Pablo para sumunod sa Panginoon. At makikita natin kung paano yung passion in serving God sa buhay ni Pablo, sa kanyang paglilingkod, makikita natin kung paano siya naglilingkod. And paano din po tayo maglingkod? Sabi ko nga po, ay salaminin natin. Lahat naman tayo na nanonood ngayon ay naglilingkod. Naglilingkod na nilagyan tayo ng Diyos, pinili tayo ng Panginoon.
pinili ka upang maglingkod sa Kanya. No? Itinalaga ng Panginoon, inordain ka niya, itinalaga ka niya para maglingkod sa Kanya. At hayaan natin na itong patutuon na to na meron kay Pablo ay mag-ignite lalo sa ating mga buhay. Ano? Yung paglilingkod na meron kay Pablo, yung paglilingkod niya sa Panginoon ay somehow sa pamamagitan ng kanyang buhay, masalamin natin, mag-ignite din yung ating passion, mag-alab muli yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kung may mga nanonood man ngayon na ang kanyang paglilingkod ay aandap-andap yung liwanag na meron ka na, tinatamad ka ng maglingkod dahil sa dami ng mga bagay na nangyayari sa iyo, may mga bagay na humahadlang para ikaw ay humintong maglingkod. Kapatid, walang maaaring tumapat sa lahat ng mga bagay na nangyari kay Pablo. Kahit ano pa ang nangyari sa paligid niya, hindi siya huminto na maglingkod. Kaya nga, mga kapatid, panalangin ko sa oras na to muli mag-apoy, mag-init, mag-alab ang passion ng ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong hihinto, magpapatuloy tayo, huwag tayong hihinto, mas lalo tayong magpursige, mas lalo tayong magpursige sapagkat si Pablo hindi siya huminto, mas lalong nag-apoy ang kanyang paglilingkod hanggang doon sa dulo ng kanyang paglilingkod. Hindi nawala yung kanyang pagpupunyagi. Hindi nawala yung grabe yung kapuspusan ng kanyang paglilingkod. Kakaibang paglilingkod ang makikita natin sa buhay ni Paul. At napaka-grabe na nangangusap ngayon ang buhay ni Paul sa ating lahat kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Si Paul naglingkod, walang option. Walang reservation. Ano ang paglilingkod ni Paul? Makikita mo, yung passion ni Paul, yung paglilingkod niya is down to earth siya. Napaka-down to earth ang kanyang paglilingkod. No, dati, ang taas niya. Pero nang nagbago ang kanyang paglilingkod, down to earth, kung paano maglingkod si Paul. At ngayon, mag-ignite, kumonekta tayo sa kanyang paglilingkod. I-connect natin, makita natin, mabuksan yung ating isipan, ano man yung nangyayari sa iyo, may mga pangit na nangyari sa iyo sa iyong paglilingkod. Kapatid, si Paul, napakaraming pangit na nangyari sa kanya. Hindi mabilang. Hindi natin kayang bilangin yung mga naranasan ni Paul na paglilingkod. Kaya kapag sabi ko, salamin, di ba? Una, yung sabi ko nga po, salaminin natin yung buhay niya. Sulyapan natin ngayon ang buhay niya. Hindi mo ba alam, may sumusulyap sa iyo sa paglilingkod mo. May nakakakita sa paglilingkod mo. Meron sumasalamin sa paglilingkod mo. Meron tayong sinasalamin sa paglilingkod natin. At yung mga sinasalamin natin sa paglilingkod natin, walang iba. Tingnan mo, sinasalamin mo kung paano maglingkod si Pastor Dong. Napaka-passionate niya. Si Pastor May, napaka-passionate nila. Kaya nilang iwan ang lahat ng bagay. Kaya nilang iwan, isakripisyo ang kanilang mga personal na agenda para maglingkod sa Panginoon. I am the one who can witness kung paano ako yung isa na magpapatutuo kung paano ang paglilingkod ni pastor ay hindi ko nakita na ang paglilingkod ng pastor, yung passion niyang maglingkod ay bumaba, yung passion niyang maglingkod ay manlamig. Yung passion niya, maaring si Pastora May, pero kapag pag nag-usap silang mag-asawa, kayang talagang bitbitin ni Pastor Dong, si Pastor May, para babalik lang tayo sa purpose. Babalik lang tayo sa paglilingkod. Walang dahilan para manlamig tayo. Marami mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Walang dahilan para huminto tayo. Walang dahilan, kundi mas lalo tayong magpursige. Marami mang pangit na nangyari sa ating mga buhay. Hindi tayo hihinto. Bakit? Dahil mayroong sinasalamin si Pastor Dong. Walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Walang ibang sinasalamin si Pastor Dong kundi ang buhay ni
Pablo, walang ibang sinasalamin. Sinong salamin natin? Sila. Sila yung napakagandang maging salamin ng buhay natin sa paglilingkod. Walang iba. Walang ibang maging salamin natin ang Hesukristo. At salamat, binigyan niya tayo ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Salamat sapagkat may Panginoon na nagbigay ng pagkakataon sa atin na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga, praise God, itong mga ito, kapatid, na sinasalamin mo ngayon, makita mo, maging si Pablo, no? Na andun man siya, andun kaliwat kanan, pine-persecute siya, andun kaliwat kanan, binabato siya, andun kaliwat kanan, ay talagang nararanasan niya ang lahat ng mga bagay na yan, but St. Paul never stopped. Yung passion niya ay hindi nagbumaba, hindi nawalan ng apoy, lalong nag-aapoy at ang pinaka-passion na meron sa paglilingkod ni Pablo ay walang iba kundi ang iglesia. Praise God. Ano ang meron sa iglesia? Ang iglesia, yun pala yung isa na iniiyak niya. Yun yung isa na nagbibigay sa kanya na lalong siya ay magpatuloy ng magpatuloy. Kaya nga in Romans chapter 9 verse 1 and 3, merong sinasabi dito si Pablo. Romans chapter 9 verse 1 and 3. Now, I tell you the truth in Christ, I am not laying my conscience, also bearing me witness in the Holy Spirit that I have a great sorrow and continual grief in my heart. Praise God. Makita mo na kahit gaano katindi yung pagpupunyagi at pagpupursigi na ni Pablo, andun yung pagpupunyagi niya, andun yung pagpupursigi niya, andun yung passion niya, at ang pinakamatinding yung driving force ng buhay niya para lalo siyang maglingkod sa Panginoon, yung motivating factor ng buhay niya ay mababasa mo dito sa Romans chapter 9 verse 3 na sinasabi niya, for I could wish that I myself were accursed. Maging sumpa. Ako na lang dapat ang maisumpa. Hindi ang iglesia. Hindi ang mga tao na to. Hindi, grabe yung pagmamahal ni Pablo sa tao. Ano sinasabi ni Paul? Ano yung kanyang damdamin? Ano yung kanyang pakiramdam? Paul feels this because he considers a people who seem to be separated from God's love. Hindi niya tingnan mo, hindi niya matiis, hindi niya matanggap na yung mga tao na niligtas ng Diyos, yung mga taong pinagpala ng Panginoon, yung mga taong minahal ng Diyos, ay mawala yung kanilang kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, ang tindi yung soro ng puso niya. Sa yung passion na yon, kahit nakaranas siya ng matinding soro sa puso niya, mas lalong umapoy, nag-alab, nag-ignite yung kanyang paglilingkod dahil pala sa mga taong ito. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi, ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan. Ano sinasabi ni Pablo? Ang tindi ng kanyang kalungkutan. At di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa kabubuti nila. Grabe namang pusong merong kay Paul. Grabing passion naman. Grabe naman napakarubdob ng kanyang pag-ibig sa mga Hudyo, sa mga tao na mahal ng Diyos. Tignan mo kapatid, pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, andun yung passion ng puso mo na kung sino ang mahal ng Diyos, mahal mo din. Kung titignan mo nga, parang hinigitan niya pa yung pagmamahal na, o gayang-gaya niya
yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sino kayo makakagawa nito? Salaminin natin. Tayo, pag meron ng naglilingkod tayo, naglilingkod ka dahil sa convenient na time mo lang ba? No. Si Pablo, wala siyang convenient time. Wala siyang pleasure time. Wala siyang panahon para sa pleasure. Wala siyang convenient time. Ibinuhos niya talaga ang kanyang paglilingkod. Walang option. At katindi ng kanyang paglatag na pagpapahayag ng kanyang damdamin. Ang tindi ng pagpapahayag ng kanyang puso kung paano niya minamahal ang mga taong mahal ng Diyos. Yan yung isang nakita ko kay Pablo. Yan yung isang nakita kong nasasalamin ko sa kanya na maaari mong masulyapan din, na maaari mong masalamin ngayon, na sa pamamagitan ng passion na nilagay ng Lord to serve the Lord, ay grabe yung pag-aalab, grabe yung yung sorrow, great sorrow, sabi niya, no? Ang tindi nung pagdaramdam ng aking puso, ang tindi ng kalungkutan at hindi mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Saan ka nakita? Inside, outside, nakakaranas siya, no? Nakakaranas siya ng mga matitinding mga hagupit sa labas at ang pinakamatinding hagupit sa puso niya ay walang iba kundi ang kaluluwa. Ang matinding hagupit sa puso niya ay yung mga taong ayaw niyang sila ay mapawalay sa Panginoon. Kaya sabi niya, dumating siya doon sa salita na, ako na lang ang mamatamisin ko pang ako na lang ang masumpa. Mamatamisin ko na ako na lang ang mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikakabuti nila. Ano ang kanyang puso? Isa ikabubuti ng tao. Ano pa rin ang damdamin ni Paul? Wala na, patay na siya sa sarili niya. Wala na siya ibang iniintindi kundi yung mga mahal ng Diyos. Wala na siyang ibang pakay. Iisa lang. Alam mo kung bakit? Kasi nagpasakop siya, nagpailalim siya. Saan? Sa utos ng Panginoon. Nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya't bakit dumating sa pagkatao ni Paul na ang buhay niya, yung inner man niya, nabuo yung loob ng kanyang pagkatao, na wala ang takot sa paligid, na wala ang takot sa lahat ng bagay. Bakit nasasabi niya to? Ano man ang mangyari sa kanya, sabi niya, mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatan maging mga anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan at panuntunan sa pagsamba ng kanyang mga pangako. Grabe naman talaga, no? Sa kanino ibinigay? Sa mga Israelita. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan ng mga pangako, panuntunan sa pagsamba. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Alam ni Pablo, saan nanggaling ang tagapagligtas? Alam ni Pablo, saan nanggaling ang panuntunan ng pagsamba? Alam ni Pablo na ang kautusan ay ibinigay saan? Sa bayan niya. Alam na ni Pablo na nanggaling sa kanilang lahi, yung patriarka, yung pagiging tao ni Kristo ay nagmula sa kanila. Salamat, sabi ni Pablo, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Kaya niya pa rin sumamba, kaya niya pa rin magpuri, at hayagang sinasabi niya na kasama ito sa aking paglilingkod, kasama ito, kasama sa hirap, kasama sa kamatayan, kasama sa buhay ko, na ang mga taong ito, kasama ko sila doon sa kahirapan na yon ng kanilang sitwasyon. May magsasakripisyo. Sino unang nagsakripisyo? Walang iba, si Jesus. At merong isang Pablo na nagsasabi rin ng kung anong sinabi ni Jesus. Na mas mamatamisin niya pa, na siya ang maisumpa, na siya ang maipahiwalay. Wag lang ang mga tao na mahal
ng Diyos. Grabe yung passion na to ng paglilingkod ni Pablo. Grabe na ang isang makita natin, masalamin natin na ito ay ang matinding hirap, pasakit, yung na matinding lungkot na hindi mapapawi yung pagdaramdam ng kanyang puso pagtungkol na sa mga anak na minamahal ng Diyos. Diba? Pag may nangyayari sa mga tupa natin, nasasaktan tayo. Pag mayroong nangyayari sa simbahan, nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, umiiyak tayo sa Panginoon, iniluluhod natin sila sa Panginoon, tayo'y humihingi ng tulong ng Panginoon. Kapatid, hingin natin kung ano yung passion ng paglilingkod na meron kay Pablo. Salamat, napakabuti ng Panginoon. At kung ano yung passion na to na meron kay Paul ay siyang tanggapin natin sa ating buhay paglilingkod. Ikaw, naglilingkod ka bilang tatay, maglingkod ka, magpakatatay ka. Ikaw, nanay, na naglilingkod sa pamilya mo, magpakananay ka. Ikaw na anak ay magpakaanak ka, maglingkod ka sa iyong magulang. Magkaroon tayo ng passion. Huwag tayong maging nakakapaglingkod sa labas, pero sa loob ng pamamahay natin, hindi natin kayang paglingkuran ang ating sambahayan. Sambahayan, ang sinasabi dito ni Paul, sambahayan ni Kristo, na kaya kong isakripisyo ang aking buhay dahil sa mga mahal ng Diyos. Grabe yun eh. Kaya kong magsakripisyo dahil sa mga taong ito para sa ikabubuti nila. Kaya kong ibigay ang buhay ko. Sino nagbigay ng buhay niya sa atin? Si Kristo. Sino ang nagsasabi ngayon na mamatamisin na lang niya, na siya na lang maisumpa at siya na lang maipahiwalay kay Kristo? Wag lang ang mga taong mahal na mahal ni Kristo para sa ikabubuti nila. Grabe naman. Amen ba? Praise God. At salamat sa Panginoon sa grace na nilagay ng Lord. Yung dahil sa kagandaang loob ng Panginoon, niligtas niya si Pablo. Dahil sa kagandaang loob ni Kristo, niligtas niya tayo. At dahil sa kagandaang loob ng Panginoon, grabe naman talaga. Anong dahilan para mawalan ka ng passion sa paglilingkod? Kapatid, yung kagandaang loob ng Diyos, yung motivating factor na yan, walang iba kundi ang purpose ng Panginoon, yung driving force natin, walang iba na magpapatuloy tayo dahil merong layunin ng Diyos. It is not for us, it is for His love. For His children. Mahal, anak din naman tayo ng Panginoon. Amen po ba? And number 1, na meron sa buhay ni Paul ay yung kanyang passion. Yung passion niya to serve the Lord. His passion to serve the Lord. His willingness to serve the Lord. His availability to serve the Lord. Yung passion niya na yon, kapatid, ay willing siya, look at me, willing siya i-unlearn ang lahat ng mga bagay na natutunan niya upang ang lahat ng meron sa Diyos, yun ang ipalit sa kanya. This is Paul. At merong tatlong tayong aaralin na yung unang-una, yung passion ni Paul sa Panginoon, na ang buhay ni Paul ay punong-puno ng kanyang paglilingkod. Nag-aalab ang puso niyang maglingkod, nag-aalab yung puso niya, yung passion na yon, yung passionate heart na yon na meron kay Paul ay nag-aalab yon, at para sa kanya, anuman ang tanggalin ng Lord sa kanya, willing siya. In-unlearn ang lahat ng kanyang napag-aralan. In-unlearn ang lahat ng natutunan niya. In-unlearn ang lahat ng mga bagay na maaaring sabihin niyang, alam ko ito. Pero nang tinulungan siya ng ang Diyos ay pinayagan niya doon sa loob ng passion ng puso niya, bakit lalong naging epektibo ang kanyang paglilingkod, ang pagmi-minister ni Paul, sapagkat kapatid, una, in-unlearn ni Paul ang lahat ng meron sa kanya. Iniwan niya ang dati niyang napag-aralan. Iniwan niya ang dati niyang pinag-aralan. Iniwan niya yung dati niyang alam. At ano ang nangyari sa kanya?
pinayagan niya ang Diyos, the God of wisdom, the God of knowledge and understanding, ang siyang magturo sa kanya, magturo, ibo sa kanya, ng ibo sa kanya, ibo sa kanya. Kaya nga kapatid, nung na-encounter niya ang Lord, hindi agad tumayo si Paul sa tao. Inaralan siya ng inaralan ni Barnabas. Inaralan siya. Meron siyang teacher, may guru siya, may nagturo sa kanya para lahat ng mga dati niyang napag-aralan ay palitan ng mga bagong bagay. At nang handa na siya, kapatid, doon sumabak si Pablo sa kanyang ministry at doon sa passion na yon, ang isa na number 1 na natutunan niya, iwan ang lahat ng una niyang natutunan. Iwan. Malaki talaga ang kinalaman niyan. We need to unlearn para maraming bagay tayong matututunan. Yung unlearn na yan, hindi naman aalisin ng Diyos talino mo eh. Naiwala ka ba doon, Judean? Kundi meron lang ka lang isusuko. Dahil merong ibubuhos ang Diyos sa iyo. Hindi niya tatanggalin ang talino mo. Si Paul, hindi niya inalis, hindi binawi ng Lord ang kaalaman, ang karunungan at katalinuhan. Ang binago lang ay yung katuruan. Tama ba? Ang binago sa kanya ay yung katuruan. Ano yung binago sa kanya? Lahat yung mga alam niya ay binago ng Panginoon upang yung alam ng Diyos ang meron na kay Pablo. Kaya bakit ganun passionate ang puso niya? Bakit ganun hayagan siyang nagsasalita ng mga salita na meron sa Panginoong Hesus na yung inaako niya, yung bagay na hindi siya ang gumawa at dahil sa grabing pagmamahal niya doon sa mahal ng Diyos. Grabe mahal ni Pablo ang mahal ng Panginoon. Kaya sinasabi niya kahit ako nang sumpain, ako nang mahiwalay, wag lang sila. Dahil ito sa ikabubuti nila. Amen ba? At doon sa passion na yon, meron nakapailalim doon yung unlearn. Pangalawa, nakapailalim doon yung unleash. May i-unleash ka. Bakit meron i-unleash? Sapagkat God given a new potential. May bagong potential. Alam niya, napaka-potential ni Paul. Kagamit-gamit si Paul. Bakit si Paul ang napili niya? Dahil alam niya kung anong kakayanan meron kay Pablo. Alam ng Lord kung anong meron ka. I-unleash ng Lord ang potential mo para kagamit-gamit ka sa Panginoon. I-unlearn ng Lord ang lahat ng nalalaman mo para ma-unleash yung potential na gusto ng Panginoon sa iyo. At yung potential na yan, yung kakayanan na yan, Diyos ang nagbibigay. Ipaparana sa iyo, ipapamala sa iyo, na paglabas mo, ibang-iba ka na. Praise God. Pag ikaw ay nagsalita, ibang-iba ka na. Bakit? May na-unleash sa iyo. Merong something na binigay ang Diyos sa iyo. At yung potential na yan, mas lalo mong madidiscover. Yan yung grace na ibinigay ng Diyos sa iyo. Yung potential na yan ay magagamit mo. Kaya lahat ng meron kay Pablo na binago ng Panginoon, yung pagtuturo ni Pablo, binago ng Diyos yung kung ano ang meron kay Pablo, lalong na-unleash yung potential na meron kay Pablo. Naging nakita ng Lord, wow, pakinabang. Alam ko na ang taong ito pakinabang para sa magandang balita. Alam ko na ang taong ito na dati ay nagpe-persecute sa pangalan ko, dati, ngayon, ikaw, Pablo, ay gagamitin ko, magiging pakinabang ka sa katawan ni Kristo. Magiging pakinabang ka sa iglesia, magiging pakinabang ka sa mga anak ko, magiging pakinabang ka kahit na sino mang matataas na mga tao, mapapahiya sila dahil sa potential, dahil sa kaalaman, dahil sa karunungang inilagay ko sa iyo. Wow, grabe talaga si Lord. Hallelujah. Napakatindi talaga ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran ni Pablo, ay siya rin Diyos na pinaglilingkuran natin. Napakatindi. At tignan mo kapatid, dahil yung
passionate na buhay ni Pablo nung na-unleash, nung siya ay na-unleash siya. Amen ba? Praise God. Nung na-unleash siya, kagamit-gamit na siya. Ngayon kapatid, dati ang gumagamit lang sa'yo, ikaw. Ginagamit mo sarili mo. Pero nung ikaw ay itinalaga mo ang buhay mo sa Panginoon, wow, kagamit-gamit ka na. Kagamit-gamit ka na. Na i-display ka na ngayon. Bakit? Kasi na-represent mo na ang Panginoong Hesukristo kahit kanino. Kagamit-gamit ka na. Si Pablo, naging kagamit-gamit. Kagamit-gamit siya. Kahit saan siya pupunta, kagamit-gamit siya. Walang ibang maaaring gumamit sa'yo kundi ang Diyos lang. In-unleash ng Lord ang potential. In-unlearn ng Lord si Paul. In-unleash ng Lord ang potential ni Paul. At anong ginawa ng Lord? Dahil nagsama-sama lahat yan. Nakita ng Lord. Napaka-passionate ni Pablo. Ginamit ng Lord si Pablo unstoppable. And God can use you unstoppable. God can use you unstoppable. Maniwala ka. Walang maaari ng pumigil sa'yo. Kung noon nga si Pablo walang makapigil sa kanya. Walang kinatatakutan. Pero nung na-encounter niya ang Diyos na siyang may-ari ng buhay ni Pablo, grabe. Na-turn around ang buhay niya. Na-turn around at wala nang maaari pang pumigil kay Pablo sa paglilingkod. Walang maaaring pumatay ng apoy na meron sa kanya sa paglilingkod niya. Walang maaaring magpigil sa kanya. Kaya nga sabi ni Pablo, ni ang kamatayan, ni ang kagutuman, ni ang kawalan, ni ang kahirapan, ni ang libingan, o ni ang anumang langit, o anuman ang bagay na nasa taas, kalawakan, langit, ay walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Grabe talaga si Pablo, Walang maaring makapaghiwalay sa akin. Unstoppable siya. Hindi ako kayang pigilin ng sabat. Hindi ako kayang pigilin ng sword. Hindi ako kayang pigilin ng sakit. Hindi ako kayang pigilin ng karamdaman. Hindi ako kayang pigilin ng kagutuman. Hindi ako kayang pigilin kahit na lumubog na ang aking bangka. Hindi ako kayang pigilin ng shipwreck. Hindi ako kayang pigilin ng nanunuligsa sa akin. Maging ang kamatayan, hindi ako kayang pigilin dahil sa pag-ibig na meron kay Kristo para sa akin. Yan yung susi ni Pablo. That's the key of his passion. Yung passionate na buhay ni Paul. Dahil kay Paul, dahil kay Kristo, dahil kay Kristo, dahil kay Kristo. Mabubuhay ako dahil kay Kristo at mamamatay ako dahil kay Kristo. Nakita mo yung ginagawa ng Lord sa kanya? Nakikita ba natin na yung buhay ni Pablo ay pakinabang hanggang ngayon? Tayo nakikinabang po. Tayo yung nakikinabang sa ginawa ni Kristo kay Pablo. At yung mga pakinabang na to ay dapat na ni-spread natin. Spread the gospel. Ipahayag natin ang mabuting balita. I-embrace natin, yakapin natin yung ginawa ni Paul. Praise God. At kaya yung passion na to, ibaba ng Lord, lalo na sa mga simbahan, yung passionate. God is looking a passionate woman and man to serve Him. Naghahanap po talaga ang Panginoon. Hindi yung malamig, malahininga, nag-step yes at nag-step no. O ang tao ay naglilingkod lang because of his convenient time. Huwag natin gawin convenient time yung paglilingkod. Kasama po talaga yan sa hirap. Kaya anong gagawin natin? Panalangin natin na ang simbahan natin ay punuin ng Panginoon ng mga ganitong puso na may passion, yung passionate sila para maging katimbang natin sila sa paglilingkod sa Panginoon, yung passionate na makapagpahayag ng salita ng Diyos, yung passionate na
puri sa Diyos, yung passionate na ito yung maging habit ng tao na magdala ng kaluluwa sa church, hindi sa mall, kundi sa church, kundi sa mall. Praise God. Ang buhay natin, up, 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 hindi down, 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 down. Ang buhay natin ay paangat ng paangat, pasulong, at pataas ng pataas dahil kay Kristo. Praise God. Grabe yung passion na meron sa buhay ni Paul. At maging opening, maging wake up natin ito. No? Gisingin talaga tayo ng Lord upang makita natin kung ano at ano yung gustong gawin at ipagawa ng Diyos sa atin. Passion in serving the Lord. Connect tayo. Manatili tayo. Anong meron kay Paul? PDL. Praise God. Hallelujah. Ano yung, nasabi ko na po, Paul is a man of passion. Pangalawa, Paul is a man of dedication. How Paul dedicated his life since na-encounter niya ang Panginoon. Ano kung paano niya ibinigay ng lubos-lubos. Inoffer niya ang buhay niya sa Panginoon. Kaya't nasambit niya sa kanyang labi to live is Christ and to die is gain. Na sa mabuhay at mamatay ako, kay Kristo ako. Dedication po yan. How Paul dedicated his life in serving the Lord. Dinededicate mo ba ang buhay mo? 50? Lord, 50 sa'yo, 50 sa akin. Huwag mo akong pakikialaman yung 50 ko. Ang pwede mo lang pakialaman, yung 50 na binigay ko sa'yo. Oh, may ganun ba? Hallelujah. Praise God. Pero kakaiba talaga tong si Paul, no? Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan. Tignan mo, kapatid, ano ba sinasabi ng Mateo? Maging liwanag tayo sa gitna ng kadiliman. Maging asin tayo sa mga taong wala ng lasa. No? Tayo yung pangtimpla ng kanilang mga buhay. Maging liwanag ka sa gitna ng kadiliman. Magliwanag ang ating pananampalataya. Magliwanag tayo sa sangkatauhan. Hindi ang buhay natin ay mix up. Kalahati liwanag at kalahati dilim. Ay paano yun? No? Mixture na buhay. Biblia nagsasabi, ang mixture na buhay, hindi makakarating sa langit. Meron ba namang makakapasok sa langit na sakang? Wala po. Ang makakapasok lang sa langit ay yung mga taong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yung mga tapat. Kaya nga si Pablo, no? Buhay pa siya, naranasan na niya na dinala siya ng Panginoon. Saan? Sa langit ng mga langit. Naranasan niya. Kaya nga kahit anong hagupit na naranasan niya, sandali, doon sa inihanda ng Diyos sa aking lugar, wala nang hahagupit sa akin doon. Doon sa lugar na inihanda ng Diyos sa akin, wala nang mamiminta sa akin doon. Dito lang yan, pansamantala, in a moment, momentarily, yung affliction. Si Pablo nga nagsasabi nito yung kahirapang nararanasan natin ay pansamantala lang kung ihambing doon sa mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Kaya nga, si Pablo, PDL siya. Ano itong tatlong letrang ito na meron nakapaloob sa kanya? Walang iba kundi yung napaka-passionate niya. Paul is a passionate man, no? Paul is a man of passion. Jesus is a man of passion. Ano? No, napanood niyo ba yung The Passion of Christ? Kahit ilang beses mong ulit-ulitin, iiyak ka lagi. Bato na lang talaga ang hindi tinatamaan. Manhid na lang talaga yung pag pinapanood niya yung Passion of Christ at hindi siya tinatamaan, kalos na talaga puso niyan. Manhid na siya. Pero kapag once, tingnan mo, maging doon, nakikita mo kung paano mula sa simula hanggang matapos, grabe yung passion na meron kay Jesus. At itong si Pablo, ganun din yung passion na meron sa kanya. At yung passion na yon hindi lang ni doon, kundi nilakipan pa ni Paul ng pagiging dedicate niya sa Lord. Pag sinabing dedicated siya sa Lord, wala siyang ibang Diyos, isa lang. Dinedicate niya ang buhay niya sa Diyos, sa paglilingkod.
Hindi niya dinedicate ang buhay niya kahit kanino, kundi sa Diyos lang. Amen ba? Kaya niya nga sinasabi na sa labis na pagmamahal niya sa tao, alam mo ba kung bakit minahal niya ang mahal ng Diyos? Sapagkat ang buhay niya, dinedicate niya sa Lord. Kaya niya namamahal yung mga tao na yun sapagkat yung buhay niya, dinedicate niya sa Panginoon. At itong dedication na to na meron sa kanya, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 11, 24, 28, how dedicated Paul was. How dedicated he was. In 2 Corinthians chapter 11, 24, 28. In verse 24, sabi niya, from the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 39 times 5 sets. Praise God. Hallelujah. Gaano katindi yung dedication niya. Yung lahat ng hagupit na yon ay binata lahat ni Pablo. In 2 Corinthians chapter 11, 24, 28. Nahagupit ka na ba sa paglilingkod mo? Chapter 11, verse 24, 28. Naranasan mo na bang nahagupit? Yung magutom ka, ordinaryo lang yun eh. Pero yung maranasan mong mahagupit, ito yun, no? This is how Paul, ay grabe yung dedication niya sa Lord. Sabi niya, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan, pinagbababato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, mainit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat. Nakakaiyak naman. Para sa lahat ng mga iglesia. Dagdag pa. Hallelujah. At kapag may nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Ito yun. Grabe yung dedication ni Paul. Naranasan niya po lahat yan. Pero hindi po siya huminto. Hindi po siya napigil ng mga bagay na nangyari sa kanya ito. Hindi po siya napahinto na kahit ilang beses, ilang ulit man po niyang naranasan na hagupitin siya ng latigo sa kanyang katawan, ay grabe yung dedication na binigay niya sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, anuman ang mga latay ng latigo na aking tinatanggap, hindi ko to dama sapagkat ang lahat ng latay at mga latigo na to, ang nalalatigo, ang nalalatayan ay walang iba kundi ang aking tagapagligtas. Puspos siya ng kaniyang dedikasyon sa Panginoon. Yung fullness ng kanyang paglilingkod, saan mo matatagpuan yung fullness ng dedication na to? Walang iba kundi kay Paul. Mas higit na naranasan niya pa ito, no? Sino nakaranas nito? Naranasan mo ba to sa paglilingkod mo? Nasubukan mo ba na nalatigo ka? Nasubukan mo ba na ikaw ay pinagbababato? Maaring binabato ka ng salita, pero ikaw naman ay lumalaban. You fight back. Hindi ka, pero ito, kakaiba. Patay talaga siya sa sarili niya. Patay o patay. Buhay o buhay, grabing dedication. Buhay o buhay, grabing dedication. Patay o patay. Tayo, makanti lang, magalaw lang yung tenga natin, namumulan na tayo, makanti lang tayo, matindi na yung napaka-sensitive na natin. Kung ihahambing doon sa dedication na meron kay Paul, hindi kayang ihambing. No?
Praise God. Saan man siya pumunta, ay puro pasakit, ano? Punta siya ng dagat, makakaranas siya ng pasakit. Punta man siya sa mga kababayan niya, nakakaranas siya ng pasakit. Punta man siya sa hintil, punta man siya sa lungsod, punta man siya sa wilderness, punta man siya saan? Sa may tulisan. Maraming kalaban. Sa paglilingkod natin, marami talagang kalaban. And we cannot please everybody. Hindi mo naman mapiplease lahat. Hindi naman lahat ng tao ay mapiplease mo eh. No? Anong gagawin sa iyo niyan? Babatuhin ka niya ng salita. Hindi sila natutuwa sa atin. May mga taong nanonood sa atin, hindi sila natutuwa sa atin. Ano? Huwag ka mag-alala. Kasi si Pablo, halos maraming mga tao na hindi natutuwa sa kanya. Pero ano yung lagi niyang sinasabi? Makapagligtas man lang ako ng ilan sa kanila para kay Kristo. Ito ba puso natin? Ano? At ano yung number 1 na nagbibigay ng pasanin at alalahanin sa kanya? Yung sa lahat ng iglesia. Tindi, no? Ano, yung body of Christ, naghahati-hati. Akin ito, nagdi-divide, division. Walang unity. Akin ito, akin ito, akin ito, akin ito. Praise God. Yan ang number 1 na pinapasan at inaalala ni Pablo dahil si Jesus namatay dahil sa atin. We are the church. Tapos pinaghahati-hati church. Pinaghahati-hati, nagdi-divide. Tapos isa lang naman ang pinag-uusapan sa loob, si Jesus. Pero anong ginagawa natin? Hinahati-hati. Ito ang iniiyak ni Pablo. Magkaisa kayo. Ito ang sigaw ni Pablo. Magkaisa kayo sapagkat iisang katawan kayo. Kaya nga, ano ang gagawin natin kapag nangihina ang isa, magpapalakasan tayo. Dama ni Pablo na kapag ang iglesia ay may nangyayari, siya yung unang naaapektuhan. Siya yung unang nasasaktan. Siya yung unang nalulungkot. Ang puso niya ay nagdurusa. Grabe ang kanyang kalungkutan. Grabe yung kanyang pagpasan. At grabe yung kanyang pag-aalala para saan? Sa lahat ng mga nasa iglesia. Ano yung pinakamalalim na sakit? Yung mga taong nasa iglesia. Kesa doon sa mga naranasan niyang mga pasakit na yan. Doon sa mga una nating mga binasa. Ano kapatid ang nararanasan mo ngayon? Ano kapatid ang meron na kinakaharap ka ngayon? Ano at sinasabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 3 and 10. In 2 Corinthians chapter 6, 3 and 10. Praise God. 3. Ito yung grabing dedication talaga ni Pablo. Ano? Ano sabi ni Pablo? Iniiwasan naming makagawa ng anumang makahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Dedicated siya ron. Na sa kanyang paglilingkod, hindi mapintasan. Hindi siya magkawang, ano? Na ang kanyang paglilingkod ay walang makakahadlang kanino man upang huwag mapulaan ang kanyang paglilingkod. Kasama yan sa dedication niya. Kasama yan sa passion ng puso niya na huwag mapupulaan ang kanyang paglilingkod. Bilang lingkod ng Diyos, ano ba yung iniingatan natin na huwag mapulaan ang ating paglilingkod? Sapagkat pag once napulaan ang ating paglilingkod, yaan na yung lagi na lang nilang makikita sa atin. Hindi na nila makikita pa yung magandang ginawa natin, kundi ang makikita nila yung kapintasan natin. Tao eh. Kaya sabi ni Pablo, iniiwasan niya. Iniiwasan namin. Kaya grabing pag-iingat. Yung dedicated siya, tingnan mo nga naman, bakit nga naman, napaka-dedicated niya. Tapos, hindi siya nag-iingat. Sablay yung kanyang paglilingkod. Sayang yung dedication niya. Sayang yung passion niya. Sayang talaga yung paglilingkod ni Pablo pag hindi siya mag-iingat. At sinasalamin natin yung paglilingkod ni Pablo na tayong lahat na nariritong nabubuhay na naglilingkod sa Panginoon, ina-advisean niya tayo, pinaaalalahanan niya tayo na iniiwasan natin, na dapat nating maiwasan na makagawa tayo ng anumang makahahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang ating paglilingkod. Para sa atin yung salita na yan,
Sa halip sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Napaka-dedicate talaga. Kasama, pag ang buhay mo, dinedicate mo sa Lord, kasama talaga yung honesty, yung sincerity, yung faithfulness, yung trustworthy na yan na dapat nakikita sa atin. Yung obedient natin, yung submission natin, yung pagpapasakop natin ng lubusan sa Panginoon. Kaya sinasabi niya sa halip sa lahat ng paraan. Kapatid, ito yun sa halip ng paraan. Sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matiyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinahagupit, ibinibilanggo at binubugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, mapuyat at magod. Ang dedicated life is pure in the eyes of the Lord. Ang passionate heart is pure in the eyes of God. Pure, puro. Ang dami mang nararanasan ay meron talaga doon yung pag-iingat, naiingatan, na tapat na pananalita. Kaya nga si Paul is a man of word. He is a man of integrity. Alam niya kung paano niya iingatan ang kanyang sasabihin. Siya ay lalaki na may isang salita. Ang lingkod ng Panginoon, kailangan tinatayuan natin lagi ang isang salita. Yes is yes and no is no. Hindi tayo pwedeng nagmi-mix up ng buhay. Sapagkat mismong si Pablo nagpapaalala sa atin na siya ay tunay na tapat sa kanyang pananalita. At kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Meron ba siyang sword? Wala. Ano ang sword niya? Yung kanilang pagiging matuwid. Yung kanilang katapatan. Ang pagiging matuwid nila, look at me, ang pagiging matuwid, wala ka man sa paglilingkod mo, wala ka man maaaring sabihin iyo, wala ka mang hawak, pero ikaw ay tapat, naglilingkod sa Diyos, matuwid ka na naglilingkod sa Panginoon, malinis kang namumuhay, meron ka mang pagtitiis, meron ka man kapatid, nakakaranas ng hirap, ng kapighatian at kagipitan. Pero kapag ikaw ay tapat, dedicated kang naglilingkod sa Diyos, sa mabuhay at mamatay, kay Kristo pa rin tayo. At anong sinasabi ni Pablo? Naranasan namin, namuhay kami ng malinis. Mamuhay po tayo ng malinis. Malinis na pamumuhay. Mamuhay tayo ng malinis, may kaalaman, may pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. At yan yung L. Ano yung PDL? Passion. Ano yung pangalawa? Dedication. At ano yung pangatlo? Love. Tunay na pag-ibig. Amen ba? Mabuhay daw po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Praise God, yan yung pangatlo, na mamuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Mamuhay ka na may malinis na pamumuhay, mamuhay ka na may kaalaman, hindi nag-aalam-alaman, mamuhay tayong may pagtitiis, mag tayong mainipin, kundi matuto tayong maghintay, mamuhay tayo na may kabutihan, mamuhay tayo na may patnubay ng banal na Espiritu Santo, at mamuhay tayo na tunay na pag-ibig ng Panginoon. Mamuhay tayo. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Paul is a man of passion. Paul is a man of dedication. And Paul is a man of love. This is Paul. Kung i-enumerate mo ang lahat ng bagay, kulang ang oras, kulang ang panahon. Pero kapag nakita mo kung paano namumuhay si Kristo, alam mo ba, kapag tayo ay namumuhay sa purity ng Lord, that purity can attract
the anointing. That purity can attract the holiness of God. Pag tayo ay namumuhay na may malinis na pamumuhay, ma-attract natin ang kaalaman. Praise God, bibigyan tayo ng dedication, bibigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon upang magkapagtiis tayo. Bibigyan tayo ng Lord. Tingnan mo kapatid, kapag nabubuhay tayo sa kabutihan ng Panginoon, dama ng tao yan. Kita ng tao yan. At pag tayo nabubuhay sa patnubay ng Espiritu Santo, kita ng tao yan. Sabi ng kanyang salita, pag naipahayag si Kristo, kasama kang maipapahayag. At dahil si Pablo, nasa kanya ang lahat ng katangiang ito, praise God, makikita mo sa kanya ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig, tapat na pananalita ang meron sa kanya. Kapangyarihan ng Diyos at pagiging matuwid. O diba? Yan naman talaga yung maaaring meron tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Bilang tatay, dapat yan ang meron sa'yo. Bilang nanay, dapat yan din ang para meron sa'yo. Kung ikaw man ay negosyante, ito yan, dapat meron sa'yo. Kung ikaw man ay estudyante, dapat yan ang meron sa'yo. Anumang larangan ka, naroroon, yan ang dapat na napaka-ideal, napaka dapat nating tularan. Walang iba kundi kung ano yung tinularan ni Pablo na ibinigay sa kanya ni Kristo, ay siya rin natin dapat tularan. Anong tutularan mo? Ito, mamuhay tayo na may kalinisan. Mamuhay tayo na may pagtitiis. Mamuhay tayo may kabutihan. Praise God. Mamuhay tayo ng tapat na pananalita. Alam mo ba? Kasi alam ng tao pag ang tao hindi nagsasabi ng totoo. Bakit? Isang araw, i-expose ng Lord kung ano ka. Ano kang lingkod. Sino kang lingkod? Paano kang maglingkod? Nakikita ba sa'yo ang buhay ni Kristo? Nakikita ba ang katapatan ng pananalita mo? Dama ba ng taong kapangyarihan ng Diyos? Nakikita ba ng tao ang pagiging matuwid natin? At anong sabi niya? Yan ang mga sandatang panlaban at panangga. Tingnan mo, hindi sword. Yan ang sandata natin, yung pagiging matuwid. Yung tapat na pananalita, yung pagtitiis, yung malinis na pamumuhay, yung kabutihan. Hindi man mabuti yung mga tao sa paligid mo, manatili kang mabuti. Dahil doon sa kabutihan na meron ka, hindi mo alam, maeengganyo sila, maaakay mo sila, makikita nila dahil ikaw yung buhay na Biblia. You are the walking Bible. You are the gospel. Dahil nakaisa mo ang salita. Si Pablo, nakaisa niya ang salita. Walang iba kundi si Jesus. At anong sinasabi ng kanyang salita? Ang pagiging matuwid ang siya nating sandatang panlaban at panangga. Nararanasan naming maparangalan at ipahiya. O, tingnan mo, naranasan din nilang maparangalan. Pero mas marami yung napapahiya sila. Naranasan mo bang maparangalan? Naranasan mo bang mapahiya? Naranasan mo bang laitin? Naranasan mo bang mapapurihan? Kami itinuring na sinungaling. Gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala. Gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay, ngunit buhay naman. Pinarurusahan kami, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin, in verse 10, ang tingin sa amin ay nalulungkot. Gayon kami laging nagagalak. Pero mo, sa dami ng kanilang naranasan, andun yung kagalakan sa kanilang mga buhay. The joy of the Lord is our strength. Andun yung kagalakan. Mga dukha, ngunit marami kaming pinayayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng mga bagay. Praise God. At ano ang ginawa ni Paul? Binuksan niya ang buhay niya. Saan? Sa lahat ng kanyang sinulat. Binuksan niya ang buhay niya. Iniladlad niya. Wala siyang itinago ni isa man. At hindi niya itinara ang puso niya para sa kanila.
sa paglilingkod natin. Hindi natin dapat isara ang puso natin. Bagkus buksan natin lalo sa mga taong alam natin na kailangan nila ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kung ikukumpara nga naman, if you compare yung naranasan ni Pablo, hindi natin naranasan. Pero sabi niya, ang tingin nila sa amin malungkot, pero hindi, nagagalak kami. Baka pag pinapalo pa, sinasabi niya, sige pa, sige pa. Dahil ko sa pagsunod ko kay Kristo, praise God, ibinigay niya mismo ang buhay niya rin kay Kristo. At ito ang mabuting balita. Sabi ni David, wala pa ako ni isang lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Sa gitna man ng ganyan, gitna ng kahirapan, wala pang lingkod ng Panginoon na nakita sa balat ng lupa na hindi pinagpala ng Diyos. At hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kailanman ay hindi ka bibiguin ng Diyos. At ano yung dapat nating sanggalang? Ano yung dapat nating gamitin? Ano yung dapat na sinasabi niya ang pagiging matuwid natin? Ang pagiging matuwid natin ang siyang sandatang panlaban at panangga. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ang lalim talaga ng concern, yung deep concern ni Paul sa lahat ng iglesia. At maging tayo ay inaabot ng kaniyang salita. At grabe yung initiative na meron, yung dedication na meron kay Pablo na ini-initiate niya. Siya yung nag-i-initiate ng lahat. May spirit of initiative na meron sa kanya. Meron siya mismo, kusang loob niya tong ginawa. Walang pumilit sa kanya. Bakit? Alam niyo ba? Isa lang makita mo, gustong makabawi si Pablo eh. Gusto niya makabawi sa lahat ng ginawa niya kay Jesus. Gusto niya makabawi sa lahat ng mga ginawa niya sa mga mananampalataya sa iglesia. Gusto niyang makabawi sa lahat ng ito. Kaya nga katindi, nagkukusa siya, nagkaroon siya ng initiative. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon ay may kusang loob. Praise God. Hallelujah. At alam niyo, biblical foundation, foundational truth. Ano ba yung foundational truth, na itinuturo ng salita ng Diyos sa atin? Ano yung foundational na truth na itinuturo ng ating mga magulang sa atin? Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw, huwag kang mang-iisa, huwag kang mandaraya, huwag kang manlalamang. Those are foundational truth. Saan natin yan unang nababasa, ay naririnig sa bahay natin? Ano yung mga foundational truth na sinasabi ng ating mga magulang? Rumespeto ka. Tingnan mo, kung paano, grabe naman talaga, Respeto natin ang mga matatanda mas matanda sa atin o kahit na mas bata pa sila sa atin, ibigay natin yung respeto kahit kanino. At ang tindi ni Pablo, At ito yung isa na sinasabi niya sa iglesia. Ito yung sinasabi niya, mamuhay kayong malinis. Ang taong namumuhay ng malinis, kaya bang magnakaw niyan? Hindi Ang tao bang namumuhay ng tapat, kaya niya bang mandaya? Kaya bang manlamang ng kapwa niya? Hindi po. Kaya nga kailangan na ang salita ng Panginoon ang number 1 na foundation ng ating mga buhay, sapagkat dahil sa salita ng Panginoon na dumating sa buhay ni Paul, dahil sa buhay na meron kay Paul ng buhay ng Panginoong Hesukristo, ay siya rin na maaari na siya nating magiging stepping stone. Siya yung ating tatayuan, lalakaran. Ito yung isa sa pamuhay natin, Praise God. Makikita natin na hindi na tayo, tingnan mo,
siya nasa kanya lahat eh. Yung spirit of initiative nasa kanya, nasa kanya, yung pagiging dedicated niya, yung passionate niya, ano pa, in-immerse niya ang kanyang sarili sa Lord. Ano yung in-immerse? Punta niya talaga, ibinabad ang kanyang sarili sa Panginoon. At ano pa, immovable siya. Bakit natin nasabing immovable siya? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Immovable siya dahil din sa passion na meron siya, dahil sa dedication na meron siya, at itong mga ito nasa buhay talaga ni Pablo. Ang tindi naman talaga ni Pablo, no? Hayagan niyang sinasabi. Steadfast siya. Hindi siya kayang tinagin, hindi siya kayang hindi siya kayang basagin, hindi siya kayang sindakin, no? Tingnan mo kapatid, pag ang buhay mo ay you are passionate to serve the Lord, you are dedicated to serve the Lord, no one will sindak you. Hindi ka kayang sindakin ng sino man. No? Hindi ka masisindak eh. Bakit? Kasi you know your position to God. Alam ni Pablo anong position niya. Alam ni Pablo na sa mamatay at mabuhay, kasama niya si Kristo. Na hindi siya iiwanan ng Panginoong Hesukristo. And it's worth para sa kanya. Dahil anong sabi niya? I have faith. I have fight the good faith. It is done. Natapos ko ang takbuhin. I won the race. Panalunan ni Pablo ang takbuhin. Ang assignment niya. Natapos niya. Tayong mga naririto pa, hindi natin alam kung hanggang saan ang takbuhin na ating tatakbuhin. Yung nabata ni Pablo, hindi pa natin nabata. Yung nabata ni Jesus, hindi pa natin nabata sa paglilingkod natin. Yung mga bagay na nangyari at naranasan nila, hindi pa natin halos naranasan. Kapatid, ngayon, si Pablo ay isang buhay na patotoo, no? Yung kanyang credentials, napaka-remarkable, napakatindi ng kanyang patotoo, yung kanyang tinanggap sa buhay niya, yung reward na binigay ng Diyos sa kanya, tinanggap niya ang reward ng kanyang paglilingkod. Tayo, hindi pa natin alam kung hanggang saan ang journey natin, hindi pa natin alam kung sino ang yung mga tatahakin nating landas, hindi pa natin alam kung ano yung kinakaharap natin, hindi natin alam, kapatid, pero meron tayong dapat tayuan. Meron tayong dapat maging pattern. Meron tayong role model. Meron tayong susundan. Meron tayong dapat tatayuan at hindi tayo kailangang matakot o masimdak sapagkat may isang Pablo na hanggang doon sa kanyang kamatayan, he won the race and Jesus won the victor's crown. At yan ang gusto ng Lord. We won the race. Na manalo tayo. Saan? Sa takbuhin na ating tinatahak. And dito po ako magtatapos saan sa PDL, passion, dedication, and love na meron kay Paul. In 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. At sa Galatians chapter 2, 20, ipinapahayag ng Diyos sa ating mga buhay kung ano yung napakarubdob na paglilingkod ni Pablo, napakatindi ng dedication niya sa paglilingkod niya at matinding pag-ibig na meron kay Pablo, kay Kristo. Praise God. In 2 Corinthians chapter 5, 14, 15. And Galatians chapter 2, 20. Dahil baka nagtatanong ka, paano ba magmahal si Pablo sa kanyang Panginoong Diyos? At maaari mo rin sagutin ito at maaari ko din itong sagutin. Isulat mo, paano nga ba ako magmahal sa Diyos? Nakita natin, narinig natin, nabasa natin, nasalamin natin kung anong buhay ni Pablo bilang Pablo sa harapan ng Panginoon. Kung sino ang Diyos sa buhay ni Pablo. Na kung paano magmahal si Pablo sa kanyang
tagapagligtas. At sabi ng 2 Corinthians chapter 5, 14, 15, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay pa sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Salaminin mo. Evaluate natin ang ating mga sarili. Paano nga ba nating mahalin ang Diyos? Minamahal lang ba natin ang Diyos sapagkat may kailangan tayo? Minamahal lang ba natin? Naglilingkod lang ba tayo sa Panginoon? Sa convenient time natin? Doon lang sa panahong gusto lang natin? Paano ba natin minamahal ang Diyos? Meron ba tayo na nakuha kahit man lang sa kalingkingan na meron kay Pablo sa pagmamahal niya kay Kristo? At ito ang pinaka-final na babasahin ko po in Galatians chapter 2:20 na kung paano na ito ay sinasagot ng salita ng Panginoon na paano ba magmahal si Pablo sa kanyang Panginoong Diyos. At sabi niya sa New King James Version in Galatians chapter 2:20 at sabi ng Tagalog, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ganyan magmahal si Pablo. At sabi niya, I have been crucified with Christ hanggang sa kamatayan. It is no longer I who live. Hindi na ako ang nabubuhay. But Christ lives in me. Kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya sabi ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Pakinabang sa Kanya hanggang dun sa dulo ng katapusan ng kanyang buhay na pakinabang pa rin sa Kanya. At walang nalugi na naglingkod sa Panginoon. Ang buhay ni Pablo, yung passion niya, yung dedication niya, yung love niya kay Lord, ay maaari nating tularan upang tayo ay maging mabuting tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo. Bye-bye from now. God bless you. Pagpalain ng Diyos ang daily life sharing. At alam ko po maraming naibigay ang Lord sa ating mga buhay. Napakarami, mga kapatid, na i-download ang Lord sa atin. Be like Paul in His passion. Be like Jesus in His passion. Be like Paul in His dedication. And be like Paul in love. God bless you. To God be all the glory. Bye-bye.